testing natin ulit. Yun. Kita nyo ba? So ayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo. So dito tayo maglalagay ng additional natin, charger USB. So ito plano ko, dito ko siya ilalagay. Ayan. Ayan. Kasi ito dito, meron pa akong mga pailalagay dito. So dito tayo maglalagay ng USB. Itong charger. So gagawin natin, tatanggalin natin itong cover na to, para magkaroon tayo ng access dito sa likod nito. And then tapos, para makita nyo yung fuse box nyo dito sa may driver side, so nandito siya sa ilalim. So pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. So ayan yung fuse box natin dito sa may driver side. Ayan. So tatanggalin lang natin tong cover na yan ng fuse box, kasi dyan tayo magtatap ng dyan tayo magtatap ng fuse holder natin, yung pinakita ko sa inyo kanina. So ayan, pakita ko sa inyo para maliwanag yan. So ito, tatanggalin natin itong cover na to. Ayan. 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 So natanggalan natin. So ayan yung mga pagkukunikan natin. Dali yeah, ang hirap. So ilalagay natin yung itong fuse holder natin. So ikukunik natin ito is dito. Itong 15 amps na to. Ayan. Yung kulay blue, yan 15 amps. Kaya ko dyan siya ilalagay kasi ito, tingnan nyo. Pag tinignan nyo dito sa dito sa mga position nya, yung 15 amps, ayan, makikita nyo ba? Ayan, so ayan, yung 15 amps is ito yun, yung tinuro ko na yun. So ayan, 15 amps na yan, kung mababasa nyo is P outlet number 1. Ibig sabihin yan is power outlet. Power outlet yan. Yung power outlet na yan is yung dito yan. Ito, sa cigarette lighter natin. Ayan. So imbis na dito ako mag-connect, na dito ako mag-wiring sa USB dito sa cigarette lighter na to, so medyo malayo pa, tapos magbabaklas pa tayo nito mga to. So ang gagawin ko na lang is dito na ako magko-connect mismo sa may fuse box natin. So ito dito sa power outlet number 1. Yan. So 15 amps yung doon. So ito i-connect natin to doon. So ang gagawin ko, bubunutin ko doon yung kulay blue. So isasalpak ko siya dito sa una na to. And then ito isasalpak ko na to doon. Yan. And then ito, yung karugtong na to, dito ko na i-kukunik yung sa wiring natin. Ito dito. So ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-wiring ko. So bago natin siya i-fix ng tuluyan, so ite-testing muna natin siya. Okay? So let's go. Tanggalin na natin to. Ayan. So tanggalin lang natin itong na to, naka-connect na to dito. Tanggalan natin. Then ito, tanggalin din natin to, kasi dito natin ilalagay yung yung sa charger natin. Ayan, tanggal na natin. So ito, ayan. So dito natin siya ilalagay sa gilid. So
So bago natin siya i-fix ng tuluyan, so ite-testing muna natin siya. Okay. So itong red wire, so may kita nyo dito, meron siyang negative tsaka positive. So itong positive, lalagay lang natin dito. Suksok natin. Ayan. Tapos itong negative, dito naman. Sa isa. Ayan. Okay. So ito, yung ground niya, ilalagay ko na siya is dito ko na lang siya ilalagay. Ito. Ayan, dito ko na lang siya ilalagay sa bolt. Basta kung maglalagay kayo ng ground, siguraduhin nyo na walang pintura, kasi kapag may pintura, hindi siya mag-ground. So dito sa mga clean spot. Ayan. Ayan, kasi meron na rin ako nilagay dito. So ayan. Dito tayo maglalagay sa ground na to. Pwede rin doon. Ayun. Basta yung mga nakakonek sa body ng sasakyan na walang pintura. Ayan. Tsaka malalaman naman natin yan kung may ground eh. Kasi pwede mong i-testing yan. Pwede mo ilagay yun yung i-clip mo dito. Tapos itutusok mo to dyan sa mga fuse nya, yung naka-on lagi. Okay. So i-connect muna natin, tapos pakita ko na lang sa inyo kung paano yung paglagay ko. Pero ite-test muna natin yung charger bago natin sa i-fix. Okay, let's go. So ayun, ito binunot na natin yung fuse doon na 15 amps. Ayan. So ilalagay na natin siya dito sa fuse adapter natin. So ilalagay natin siya dito, itong 15. Okay. Basta lagay natin dyan yung 15. Okay. Ayun. So pasok na siya dyan. Ayan. So next natin na gagawin is kukunik na natin tong red wire natin, itong positive natin sa charger. Ayan. Ayan. So puputulin natin ito siya dito. Tapos ito i-connect natin dito. Ayan. Actually nga pwede na natin ito siya putulin dito eh. Dito na lang natin ito putulin. Kasi hindi na natin ito kailangan fuse na to. Kasi meron na tayong fuse dito eh. Ayan. May fuse na siya tayo dito. So gagawin natin is dito na lang natin ito putulin. Tapos dito natin ito i-connect. Kasi malapit lang yung paglalagyan natin eh. Dito lang sa may taas. So ito dito nakalagay. Ayan. So dito ko na lang siya puputulin. Ayan. Nalagay na natin. So kukunik na lang natin to, okay? Kunik muna natin. So ayan, naputulan na natin. So ito na yan, i-connect na natin dito sa kanina, tawag dito sa fuse. Tapos itong itim, yung ground. Ayan, yung ground. So dito ko na lang siya nilagay. Ayan. Tapos yung sa fuse, ito. Ayan yung sa fuse natin. So ayan, nilagay natin yan sa 15 amp kanina. Ayan, ilipat na rin natin yung fuse. So itetest natin kung gagana. So ito siya. Wala pa siyang power. So para magkaroon siya ng power, so i-on natin muna yung sasakyan. Tingnan muna natin kung gagana siya, kung magkakaroon siya ng power bago natin siya i-fix ng tuluyan. Okay. So okay, i-suggest natin. Ayan. Then pihikan na natin 1. So ayan. So successful yung gawa natin. Ayan, may power na siya. Ayan, 12.2 volts. Ayan. So itatry naman natin yung charger kung gagana siya, kung magcha-charge siya. So ayan, mayroon siyang reading. Okay. So i-off muna natin yung sakyan. Tingnan natin kung mag-off din.
Ayun, nag-off siya. So, kukuhain ko yung charger ko tsaka yung telepono. So, titingnan natin kung gagana yung charger. Okay. So, okay. So, ito yung cellphone natin. Ayan. Ayan yung cellphone natin. Tapos, ito yung charger natin. So, ang charger ko sa cellphone is Type-C. Kaya, ang in-order ko is yung may Type-C. Ito. May Type-C siya. Then, meron siyang regular na USB din. So, itatry din natin. Meron din ako ditong adapter na USB. Type-C to USB. So, i-on mo natin yung sakyan. Tingnan natin kung gagana yung charger. Okay. Ayan. Switch on. Ayan. Gumana. Then, ilagay na natin yung Type-C. Tingnan natin kung gagana sa cellphone. So, ayun. So, gumana siya. Nag-charge na siya. Ayan. Kung makikita nyo. Kita nyo ba? Tanggalin ko muna. Tanggalin ko ulit. Ayan. Tapos, isaksak natin yung USB Type-C. Hirap. Pag walang cameraman. Ayan. So, ayan yung telepono. Ito yung saksak. Okay, saksak natin. Tingnan natin kung mag-charge. So, ayun. So, nag-charge siya. So, itry naman natin itong normal USB. Bunutin natin. Then, ito yung adapter ko. So, ilagay natin to dito. Ayan. So, i-charge natin sa normal na USB. Ayun. So, nag-charge din siya. So, successful yung pag-DIY natin na paglagay ng additional na USB charger. Ayan. Sa pamagitan nitong ano natin tawag dito, fuse holder, and then itong binili natin online na USB charger for Toyota Vios. So, sa gusto rin maglagay nito, gusto magdagdag ng charger, so ilalagay ko dyan yung link ng mga binili ko nitong USB charger at saka yung link ng fuse holder. Okay, so ipipix na natin siya ng tuluyan kasi successful naman, gumagana lahat. So ipipix na natin. Okay, tayo na natin. So, nalagay na natin yung USB charger dito sa pinaka panel niya. Ayan. Lagay na natin. Then ang sunod is ipa-finalize na natin, ilalagay na natin ito. Pero bago natin ilagay is ayusin muna natin ito. So i-connect natin siya. Itong pula dito sa positive. So nakaganyan siya. Ayan. So connect natin sa positive itong pula. Ayan. Ayan natin. Okay. Tapos yung ground dito sa negative. Ayan. Okay. So, okay. Nalagay na natin. So yung wiring natin is dito lang. And then i-connect na natin ito sa ano nga ba tawag dito? Sa trunk control ba to? So kakabit na natin. Then next is ipipix na natin siya dito. Yan, napix na natin. So, ayan. So,
testing natin ulit. Yun. Kita nyo ba? So, yun. Gumana siya. Yan. So, successful yung paglagay natin. So, hanggang dito na lang yung video natin. Tutorial kung paano maglagay ng additional USB charger dito sa may driver side. Okay? So, palike na lang sa video kung nagustuhan nyo. Pa-share naman para malaman din ng iba. Magkaroon din sila ng idea. Then, pa-help naman sa channel natin. Subscribe. And then, pa-hit ng notification bell para updated kayo sa mga tutorial kung paano maglagay ng ibang mga accessories at kung iba pang mga video. Ayan. So, maraming salamat. Have a nice day. Have a safe trip. Bye-bye.